Ayan po. Andiyan na po ba kayo? Ano na lang po yung alternate? Ako po muna sa chapter 3 hanggang 5. So 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Verse 3, but mark this, there will be terrible times in the last days. Verse 2. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Verse 3, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. Verse 4, Treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. verse 5, sabay-sabay po tayo. Having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with such people. Let us pray. Lord, hallelujah, Jesus, oh God. So, umagang ito, Panginoon, hallelujah, we invite your Holy Spirit, oh God, and build your presence of your people right now, oh God. Whatever the works, oh God, of the enemy right now, in Jesus' name, we rebuke, oh God, and let your Holy Spirit share this place, oh God. Lord, we continue to ask, oh God, forgiveness for all the sins that we have committed in our daily lives, oh God. Aware man kami o hindi aware, Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa, we are asking forgiveness, oh God, and purify and sanctify our heart, oh God, na kami ngayon ay umaharap sa iyo, oh God. Lord, sa umagang ito, hallelujah, hallelujah, I ask, oh God, your wisdom, your knowledge, O God, and most importantly, O God, let your anointing, O God, be with us right now sa iyong mga salita, Lord. And we pray, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, let us open our spiritual mind, spiritual ears, spiritual hearts, O God. Hayaan mo, Panginoon, na mangusap ang iyong banal na Espiritu Santo, O God, na maging eye-opener po, Panginoon, whatever words comes from you sa umagang ito, Panginoon, na ikaw ang makita, Panginoon, at handa po kami, Panginoon, na masaktan because you love us, O God. That's why we're painful. Sometimes we feel painful because we love you and hindi mo kami kailanman ay pinababayaan, Panginoon. So umagang ito, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na ang lahat, O God, ay ng tagapakinig, Panginoon, whatever, O God, their desire, O God, whatever, Panginoon, we struggle sa buhay nila right now, ay tinugod mo na po according to your will, according to your plan, to their lives, Lord. Maraming salamat, ikaw ang mapupurihan. We give you the highest honor, praises, in Jesus' name, Amen. Amen. Ayan, makakaupo na po tayo. So, as of now po, nasa last days or end of days po tayo na series Bawal siya po. for the month of August. So dito po natin tinatakel about the last days. So sa ating pong introduction, makikita nyo po, ano po ba yung last days? Diba? Iisipin natin, ano po yung last days na yung pinagsasabi ni Pastor? Ano itong last days na pinagsasabi ko? Sabi po dyan, the last days means the period between the first coming and second coming of the Lord. So this is the period of first coming and second coming of the Lord Jesus Christ, or more conveniently expressed as the church age, or also in the Millennial Kingdom and apocryphal terminology. So ito po ay sa theological medyo malalim po. So sabi, ever since Christ ascended, ang ating Panginoong Jesucristo, mula na umakyat sa langit 2,000 years ago, we have been living in the last days. So doon pa lang po, yung last days nagsimula na. Hindi lang po yung sa ngayon na last days. So meaning to say, when the time was Jesus Christ ascended to heaven, nandun na po yung last days. The Old Testament time was preparing for the coming of Christ. Amen. Amen. Are you aware that Jesus Christ is coming again? The second coming of Christ. His death, His burial, His resurrection, and ascension, we enter into the last days, the interval before the second coming of Christ. So baka isipin po natin itong last days ay ngayon lang kasi mga nangyayari, yung mga sign of last days. Pero yung pala, yung during the time na umakyat ang ating Panginoon Jesucristo is the beginning of the last days. Ang sabi po ni Apostle Paul declares that in the last days, ano daw po ang mangyayari? Ano po yung dineclare ni Apostle Paul sa 2 Timothy
days or perilous times, which is the difficult times. Sabi, perilous times shall come. This refers to difficult, troublesome, trying, uneasy, hard, violent, threatening, and dangerous days. Serious naman. Do you believe that we experience this time? Right now, the picture is that the people turning to and from here and there and not knowing which way to. Hindi alam ng tao kung ano gawin ko na nakapunta doon, here and there, sa babae nito. And next, so people in the last days. Ano nga po yung people in the last days? Iisa-isahin ko po sa 2 Timothy chapter 1 and verse 2. Sabi po dyan, mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, and unholy. So hindi po ako may sabi nito. This is according to 2 Timothy chapter 1 verses 1 and 2. Anong po ba itong lovers of self? Unahin po natin. This means people will be selfish rather than serving others. Napapansin po ba natin na sometimes in our lives we are selfish and we are not serving others? So ito yung nangyayari. They will be concerned of their own interests. Amen? So yung mga tao for their own interests, sometimes they're doing something just for the sake of themselves, for their self-interest, for the sake ng kanilang happiness sa buhay. They will be concerned their own interest, not minding the welfare of fellow mankind. Wala pong pakialam kung ano mangyari sa kanilang kapwa, basta po yung gusto nila at yung for the sake of their own ay masunod. Amen? Ganun po ba tayo? Na wala akong pakialam sa kapatid ko kung ano mangyari as long as na nakuha ko yung gusto ko. As long as na yung self-interest ko ay nandun. Nangyayari po yan. Yan po yung lovers of self. Yung sarili lamang po natin, yung ating tiniintindi. Lovers of money, as Christian, no more like the world, they also act like the world. Means the gift for money and other material. Amen. Ang tao po ngayon, puro pera-pera. Pag walang pera, malungkot, di po ba? Pag walang pera, may anxiety. Pag walang pera, we are very worried sa buhay. Although we need, but we should balance. Pag sinabing lovers of money, masyado ka lang nakafocus doon. Masyado ka lang na-indulge. Of course, we are using money. It's a kind of form of our Needs. ways of living. But pag sinabing lovers, minahal mo na. Alam mo ba nakatutok ka na kahit linggo nagtatrabaho ka kasi sayang ang overtime? Na kahit linggo bukas at tindahan mo kasi sayang ang benta? This is a form May of lovers may of pinantay. money. Lagi mong iniisip pera, pera, pera kaysa sa Diyos. Kaysa magsimba ka. Kaysa umatin ng prayer meeting. Pera, pera, sayang ang benta. Amen. Before I was experiencing this as well. Nung nagsisimba ako, nagmamadali pa po umuwi na magbukas pa ako ng computer siya. Hinayang ako dahil alas 7 pa dahil mga bata ang kakatukan na. And sometimes po, sad to say, hindi ako nagsisimba para mapagpapil ang computer siya. But thank God, I realize na hindi po pera ang nakapagpasaya sa tao. Na magkamatay ng salapi. But we should prepare for our eternity. We should prepare for who we are in the sight of God. Amen? Yung po pera-pera, trabaho, pera, wala na silang pakialam sa Panginoon. Most of this kind of people, even a Christian, nangyayari po ito. So we are blessed because we are here, no matter what. We are blessed, may mga trabaho, pero handa makinig sa salita ng Diyos and they are giving time sa pagsamba sa ating mahal na Diyos. Lovers of money. Next is boasting, arrogant, revelers, to praise oneself extravagantly in speech. Marami po dito. Minsan, normal po yan kayong mayabangan sa isang tao. Or sometimes, we misinterpret yung pagiging mayaman ng tao. Sabi naman po nila, okay lang maging mayabang, may pagmamayabang naman. Di ba? Sabi nila, okay lang maging mayabang sa mayayabang. So sabi po dito, we are praising oneself extravagantly in speech, sa ating pananalita. Speak oneself with excessive pride. Boasting about her accomplishment. Minsan nayayaman natin, di ba? Accomplishment natin. Ako'y tapos ng abogado. Ako ay tapos ng engineer. Di ba? So, it is normal to be proud.
Pinagmamayabang po natin yung ating mga secular na knowledge. And we don't care about God's words. So, means the freedom means the boasting about your accomplishment, arrogant people who are too proud and look down to others. Alam niyo po may mamayabang paano pagmata. Sometimes, nilulook down po natin yung ating kapwa. Kung wala kang pinag-aralan, dyan ka lang. Di ba? Dini-discourage natin. And being a Christian, whatever our status, our education, our studies, we should be motivate and encourage one another. Ano man po yung status, ano man po yung kanyang pinag-aralan sa buhay, siya ay ginawa ng Diyos. At dapat po natin ituring being equal as a creation of God. Madalas po, ganun po, nagyayabang po tayo. Usually pag tayo ay nakakaangat-angat sa buhay, tayo minsan may tinapos, mataas yung pride natin. Di ba? Minsan kung naman bakit tapos ako ng abogada, bakit ako babawasan? Minsan when we make mistake, we are so arrogant and we don't accept the mistakes that we have committed. Yung po yung pagmamayabang, nakikita po sa mga panahon ngayon ang mga bagay na ito. Disobedient to their parents. Sabi po, nakakatakot, is very most Christian raise their children using wisdom of the world. Sabi po, kahit sa mga Kristiyano, yung ating mga magulang, pinalaki daw po ang ating mga anak sa wisdom ng world. Ano po ba yung wisdom ng world? Ano po ba yung mga makamundong ginagawa? So, doon natin pinapalaki kung ano po yung takbo ng mundo, yung po natin pinapalaki ang ating mga anak. Sabi, wisdom of God rather than the wisdom of the Bible. So instead that we are teaching our children, our small kids, to the Word of God, actually po nangyayari ngayon, di ba, manilin parang talaga sa cellphone na. Nakikita po natin doon na talagang lumalaki sila sa takbo ng mundo rather than the wisdom of the Bible. What is the result? Resulting in Christian who always spare the rod. So napakahalaga po, mga kananayan, parents, that we should teach our children in God's. We should teach them how to read the Bible, and we should teach them to know about the Bible rather than doing about the worldly things. Amen? Very rampant po ngayon, kahit po yung aking anak, 4 years old, very rampant sa cellphone. So we are trying to control him. Kasi po 4 years old pa lang, mas marunong pa sa amin magkalikot ng cellphone. Alam niya lahat. So dito po, isa ito sa mga nakikita natin na what have been written in the Bible is nangyayari na. Di po ba? So next, people in the last days, in verse 3, without love and forgiving is rancorous, without self-control, brutal, not lovers of the truth. So a reconcilable, malicious gossip, many Christians who are unforgiving and gossip. Amen. Mayroon po ba dito mayroon po ba dito Kristiyano na mahilig pa rin magmarites? Kristiyano na hindi marunong magpatawad sa kapwa. In my previous experiences, I encountered some Christians na alam mo nagsisimba paglinggo, paglabas, nag-iirapan. So nag-discourage po ako sa previous ko pong church. Sabi ko, Kristiyano ba? Bakit mga kaaway niya nandito sa loob ng church? Paglabas ay nag-iirapan. Pag Sunday, parang holy sa loob ng simbahan. Pagdating ng weekdays, maririnig mo, chinichismis si kapatid na ganito, chinichismis si ganito. Sabi ko parang hindi naman. Di ba? So dito pa lang po, bakit po bilang Kristiyano, are we genuine Christian po ba? Kung Kristiyano lang po ba tayo sa loob ng simbahan? Hindi po natin dapat i-chinichismis o minamalitis. Di ba? Pangalawa, di ba? Kung magkakaroon ba kayo ng alitan sa loob ng simbahan ngayong kapatid sa Panginoon, dapat po nandun yung forgiveness natin. Pero bakit po yung unforgiving, alam niyo po, naririnig ko po mahirap pagpatawad.
Sasabihin ng Diyos nga, pagpatawad ang sasabihin naman ng kapatid, Diyos yung tao lang ako eh. Yun ang Diyos yun, di ba? Pero yun po yung katwiran natin. Sabi niya, Diyos na magtawad, ang sabi, Diyos kasi yun, tao lang tayo. Amen? Kaya kung halimbawa ngayon na mayroon tayong unforgiving heart, matuto tayong magpatawad kasi napakasarap sa pakiramdam ang magpatawad. Amen? Sino pa dito ang may unforgiving heart? Sino dito yung baka may mga tao pa kayong nakagawa ng mali sa inyo in your previous life na hindi nyo pa nagpatawad? Meron po ba? Si Lord lang ang nakakaalam. Amen? If we are a genuine Christian, what God has said, forgive them. Amen? Kasi when we forgive other people, we forgive ourselves. And we must realize how God is grateful to us. Even we may committing mistakes in our lives, brutal. Ano may nagawa natin bagay, gaano ka man karumi, kadilim, once na lumapit ka sa ating Diyos, your sin washed away by His blood. That is the purpose of death of Jesus Christ in the Calvary. That is the purpose of shedding His blood into the Calvary. So don't waste it. Huwag mong sayangin yung buhay na binigay ni si Kristo sa atin para tayo magkaroon ng kaligtasan, para magkaroon ng forgiveness. Iaboy na po natin ngayon kung mayroon pa tayong kunting nararamdaman sa ating puso na walang pagpapatawad. If we still have the unforgiving heart right now in Jesus' name, we know it's not an easy and we don't have the capability or the ability to forgive them right away. Why? Because you're not asking forgiveness first the word na kaya natin magpatawad. And one thing, hindi natin na-forgive na ikinagasin pa natin bilang mga kapatid kay Kristo. Sometimes we are not aware that we are talking back to other Christians, to our brothers and sisters. Sometimes it's happening. Wala pong excuse dyan. Pero always be aware. It's written as well in 2 Timothy about this, that forgiving in the Gospels. Wala akong naidudulot na maganda. Next, without self-control. Ito, mahirap ito. Can a Christian to fast for a day? Ang tanong, if we have self-control, kaya po ba natin mag-fasting being a Christian for a day or an hour? Amen? Kaya po ba natin, magulitong nga lang 5 times a day na kain? Di po ba? So we don't have the control. We kakain at kakain. So sabi, or study the Bible for an hour. Sino pinagbabasa ng Bible? Yun. Minsan po, kahit ako tinatamaan po dyan, yun yung struggles natin. Alam mo, I believe God. I believe that, the enemy is doing something. Sometimes, we are encouraging ourselves to read the Bible. Hawak natin ang Bible inaanto. Hawak natin yung Bible magpapapap si Facebook. So usually, we are aware na dadivert po yung matter ng attention. Amen? No matter what na minsan, gusto natin magbasa ng Bible, marami mga distraction. O kaya magbabasa ka o mag-devotion ka. May anak ka dyan, pag-libo-libo. So kailangan talaga, when we are reading the Bible or doing isang devotion, tahimik mong lugar. Yung talagang nakikipag-iig ka sa Diyos. To communicate talaga na tahimik at kayong dalawa lang. Yun ang mas masarap. Para tayo ay maranasan ng kanyang presensya. Sabi po dito, people who lack self-control often give to impulsive behavior and emotion. Ano po nangyayari kung wala tayong self-control? Lalo na kapag tayo ay galit, wala tayong self-control sa totoo lang. Hindi na natin naisip, nagdidilim ang paningin ko. Di ba? Kapatid, nagdidilim ang paningin ko, hindi ko nagustuhan ang narinig ko sa'yo. Ako mahina din po sa self-control. Di ba? Ano sabi nila? Try to inhale and exhale 10 or 20 times. Nagtatawa ko kay Gabriel kasi tinuruan niya na inhale. Minsan napagalitan po namin, sabi niya, nakalimutan ko kasi mag-inhale and exhale. Sabi ko, bakit ito galing? Kasi nakalimutan ko inhale and exhale. So yun yung tinuro niya, pag nagalit ka, just inhale, exhale. Ako po ay walang self-control din. Napakahirap po. Minsan pag nagalit po sa
tayo, ano nangyayari? Impulsive behavior and emotional. Nagiging emotional tayo. Nagagawa natin yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. This means that they make poor choices that harm themselves or others. Minsan, we are making harmfully. Nakaka-harm po tayo sa ating kapwa. Pag tayo galit, pag may tayo nakaaway, hindi natin nakukontrol ang ating sarili. Ano po nangyayari? Nagkakaroon ng problems. Kung alam po nga mga road rage, kung mapapansin ninyo, walang self-control, di po ba nagkakaroon ng road rage o away sa kalye. Marami po tayo napanood na nababaril. Di po ba? And later on, pag napatay niya na, wala na siya magagawa na sa kulungan na. Don't to realize yung ginawa niya. That's why it's very important to us to have the self-control sa ating mga sarili. Sabi nga po, poorly when they don't get what they want because of their reaction. Diba? Yung po yung outcome ng ating action na ginawa because we don't have the self-control. Next is brutal, haters, good, virtuous, reckless, and conceited. Ano po ba ito mga ito? Hate those who disagree with them. Ito yung mga haters. Diba? May mga haters po ba? Sabi po dito, yung haters, sila yung mga tao na laging gusto nila sila yung tama. So when they heard about suggestions, when they heard about the word from other people, nagagalit po sila. They don't agree. Sila yung mga tao na nag-disagree. They can be brutal in their tone. Sometimes po, hindi lang po yung pagiging brutal ng feeling. So meaning po ng brutal, maybe in thoughts, in deeds, in words. Brutal po sa ating mga sinasabi. Sometimes, ang ating po mga sinasabi nagiging brutal, which is not encouraging the other people. Sometimes our mouth, our tongue, we are using that to discourage other people. May mga tao po nagsasalita ng brutal na hindi minsan. Di ba, we are not comfortable when we hear this kind of words, mga brutal words and deeds. Most Christians hate the idea of discipline. May mga Krisyano din daw po na hate nila ang dinidisiplina. Amen? Sometimes po, pagka tayo dinidisiplina, tayo po ay nagtatampo at nagagalit. Amen? Sabi nga Ronsis Rose, gaya ni Kenneth Robin, Ronsis Rose, hindi siya nakatugtog dahil eh. So instead na magalit o magtampo kasi sayang yung practice, I realize rules is rules. Kailangan po tayo ay sumunod sa rules. No exception sa rules. Ganun po dapat ang gawin. So it is kind of discipline. Minsan po pagka tayo yung nasabi sa mga Kristiyano, sa ating mga kapatid, hindi na po yan nagsisimba. May nasasabi na po yan against our pastors, our brethren. Kasi ayaw nilang padisiplina eh. Bakit? Kasi wala silang ayaw nilang magpatuloy. Matataas yung pride. Ayaw mapagsabihan yung mga bagay na nakikita. Maraming ganyan. Wala silang humility. Meekness is sacrifice. Sabi all those things, many are thoughtless, and more are proud. Amen? Hindi mo tayo nagpapadisiplina sa ating pastor, sa ating mga kapatid, sa ating sarili. So nandun po yung proud, nandun po yung pride, kaya hindi mo tayo kaya magpagumpapag. Next. In verse 4, 2 Timothy verse 4, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure than the lovers of God. Ano po ba ito? Lovers of pleasure rather than lovers of God. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Sabi, how many Christians would rather go to 2 hours church? Ilang oras lang po ba tayo dito? From 9:30 to 11:30. Sabi po dito, how many Christians would rather go to church for 2 hours? Service and prayer meeting than to a movie or a movie. Amen. Ito po ang masakit. Sa
makikita po natin na ilan lang po. Minsan ako rin po ay hindi nakakita. No exception. Sa church, mas ano ba yung inumuna ng tao, sabi dito? Magpunta sa mall o gawin yung mga bagay na ginagawa nila Panginoon. This is lovers of pleasure, lovers of God. Sabi po dito, kung mahal natin ang Diyos, ano man ang gagawin, ano man yung obstruction every Sunday, uunahin natin ang Panginoon. Ibig po ba? Iunahin natin yung Sunday church service. Pero alam mo po, gaya po dito, wala po talaga every 1.5 hours church service, nagmamadali pa po tayo. Kasi busy tayo, maraming labahan, maraming gagawin. Kailangan natin magbukas ng tindahan, magbukas ng ating business. So sabi po dito, ang mga tao, sila ay lovers of pleasures rather than lovers of God. Amen. Praise God, nandito po kayo. Amen. Means we are lovers of God. Amen. Hallelujah. So we're praying for the prayer meeting na lang every Friday. Mas masarap po sana na every prayer meeting that whatever the quantity or volume of people are the same during the prayer meeting. So di po ba? So sabi po dito, lovers of pleasure than lovers of God. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Amen. Do you love God? So makikita na po natin sa prayer meeting yung mga mukha dito. Sige, check natin sa Friday. Amen. Yung mga nagsabing do you love God, makikita na natin po sa prayer meeting. Amen po ba? Makikita ni Lord yan ha. Amen. Tatandaan ko yung mga mukha niya. Ayan. Tatandaan ko yan ha. So, kapag wala sa prayer meeting, it means na ay lovers of pleasure than lovers of God. Hallelujah. So this is people will be excessive lovers of pleasure. Excessive daw po ang mga tao. Ano po ba yung mga pleasure yung nakakapag-satisfy sa ating sarili? Andiyan po nakikita nyo sa larawan, sugal, inom, sigarilyo, kung ano po yung nakakapag-satisfy sa atin. Kung ano po yung gagawin natin, ay mas maganda pang ganito na lang kaysa magsimba sa atin. Masisirmo na lang ako ni Pastor. Tatamaan na ako sa preaching eh. Di po ba? So mas buti na lang, hindi na lang ako magsimba. Yun ang mahirap sa mga Kristiyano, sabi niya. But if we are a genuine, mature Christian, we will accept and we will open our hearts to change by God. Handa po tayo na pag-uhin ng Diyos ang ating puso. In fact, their desire for their own pleasure will be so great that it will surpass their devotion. Amen? Amen, our devotion, reading the Bible, hindi mo natin nagagawa na po yun. Respect and service to God. Amen? Yung ating respeto, yung ating paglilingkod sa Diyos. In the last days, people thinking will not be ruled by what is morally right or morally wrong or wrong. Sa last days daw po, hindi na lang po isipin ng mga tao kung ano yung tama at mali. Napapansin nyo ngayon, gaya naman tinangin ni Pastor in the previous preaching. Nakikita po natin, and even sa Olympics, nangyayari sa kanilang opening, hindi na po iniisip ng tao kung ito ay moral o immoral. Napaka-receiving, napapansin po natin in the last days. And maalala mo rin po, even yung ating pong marriage in the same sex, ay marami ng bansa ang approve. Approve po yung same-sex marriage po. Marami na pong bansa. And even itong bill na itong SOGI bill na pinupush ng ating Senado na kailangan magkaroon ng gender equality. So ito po yung pinupush ngayon. So nakikita po natin, atin pong isipin what will happen pag ito nangyari sa Pilipinas. Nagiging immoral na po, di po ba? Nagiging immoral na po, which is against the word of God. And we are not excused from this. But we should pray that we should aware what is happening. Hindi lang po yung puro TikTok tayo or Lazada and Shopee and Facebook.
Di po ba? We should aware also what is happening. Maging aware po tayo kung ano na nangyayari sa mundo. Ang mga bagay na ito, in the last days na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. At wala pong nakakaalam mo. So, in the last days, people thinking what not be wrong. Hindi nila alam yung ito ba ay nakaka-please or displeasing to God. Hindi na nila iniisip kung yung mga bagay na ginagawa, ito ba ay nakakapagpuri, ito ba ay napapakiti natin ng Diyos sa mga ginagawa natin. Tayo ba ay ginagawa natin na ito ay natipis pa rin ba natin ang Panginoon? Wala na nagagawang ganon. Kung makikita natin ang tao, kung ano yung gusto nila sa buhay nila, kung anong gagawin nila sa buhay nila, especially to all those unbelievers na walang alam sa salita ng Diyos. And being a Christian, it is our responsibility to share the Word of God. Amen? We have friends, colleagues, neighbors. Sometimes being a Christian, if we are not excused of it, we don't have the power, the boldness to share the Word of God. Amen po ba? Sino po yung nagbabahagi ng salita ng Diyos? Ito mga tao ito ay wala lang pakialam kung ito po ba ay ang ginagawa nila ay nasa kalooban ng ating Diyos. Bakit? Kasi wala silang alam sa salita ng Diyos. Bakit minsan nga pag tayo nasa Panginoon, wala rin tayong kakayahan minsan gawin ang mga bagay at minsan po napapaliwala tayo at ginagawa pa rin natin ang mga makamulong bagay. Tama po ba? Bakit? It is our struggles. We are not perfect. And we are not excused. As a human, we are bound to commit mistakes. But praise God. Praise God dahil alam mo kahit na gumawa ka ng mali, there is God who is trying to help you. And there is God who is trying to give you an advice by reading His Word. Hallelujah. There is the Holy Spirit remind us that what we are doing is pleasing our God. Amen. Sometimes our experiences, if we are doing some mistake or against the Word of God, there is always reminder from the Holy Spirit na wag mong gawin yun. There is something na nagkukontrol. Because the enemy, the devil, is trying to attack us. He is trying to destroy us. Anong sabi ko, magito po ang aaway para masahin ka. Minsan po sa pagiging Kristiyano, alam po natin ang bawat isa may struggles. At ang Diyos at tayo ang nakakaalam ng mga struggles niyo. Minsan sa ating buhay, we are trying our best na maging mabuti sa Diyos. We are trying our best na maging banal sa paningin ng Diyos. We are trying our best to be a good Christian citizen. Pero minsan, hindi po. Hindi natin nakakayanan. Minsan, tinatanong natin ang sarili para baga tayo talikhala na nakagapos. Hindi natin maigalaw ang ating sarili. Kahit sinabi mong Lord, minsan iba yung sinasabi ng isip mo sa ginagawa mo. Minsan may mga bagay, Lord, baguhin mo ako sa status na ito. Wala akong kakayanan, Lord. Minsan mahirap mabago ang sarili sapagkat we don't have the willingness to be changed by Him. We don't have the heart to surrender. Whatever our struggles, whatever our vices, whatever our wrong relationship, whatever our wrong attitude, which is not pleasing our God. Amen? Napakahirap ba yun? Experience. Lord, I can do nothing apart from you. Kailanman hindi tayo pwede magmalakay sa Diyos na kaya natin ang ating sarili. Kapag kapatiyang tayo may struggles, may problema, may mga bagay, may mga vices o problema sa sarili, na kung bakit tayo na nagkakaroon ng gap, nagiging block po yun ng baharang upang tayo maranasan yung presensya ng Diyos. Minsan ba nararanasan natin kahit tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ay para bagang pumapasok dito at lumalabas sa kabilang kanya. Walang impact. Bakit? Hindi si pastor ang may problema. Hindi ang bahay ka may problema. Hindi preacher ang problema kasi nakakaantok naman. Nakakaantok kasi magsalita. Parang wala na may paliwanag. Parang mas magaling pa ako mag-explain sa kanya. Palitan mo na kaya. Hindi ako ng problema.
Ang problema ay nasa atin. Within us. Minsan kaya ang struggle ng problema sa ating sarili. Bakit hindi tayo mapagpatawad? Hindi natin mauna ang Diyos. Hindi natin mabigyan oras ang Panginoon. Bakit? Yung sarili natin ang kalaban natin. Bakit? Hindi ako makati ng prayer meeting. Bakit? May trabaho ako, may ganito ako, may labanan ako, tinatamad ako. Manood na lang ako ng telenovela or Netflix. Mag-i-enjoy pa ako. So sinasabi ko po ito sapagkat ako nga ay nararanasan ng mga ganitong bagay. And we are not excused. And we're only a human. Pero sinasabi po dito na mag-isip po tayo in the last days, itong mga bagay na ito, na huwag na tayo manatiling mamuhay sa mga nabanggit na ito. Yung nabanggit ni Pablo sa 2 Timothy 3:5. Tayo po ba ay narito sa mga nabanggit na ito? Kung ano po yung na-mention sa 2 Timothy, kung mayroon man, we are going to change our lives. Ngayon, hindi bukas. Alisin po natin yung pride. Ano ba yung pride? Yung pagmamalaki. Yung walang interes sa salita ng Diyos. Hello! Yung inaantok tayo kung nagbabasa ng Biblia. Yung walang tayong gana sa salita ng Diyos. No matter what happened sa ating buhay, masuunahin natin yung satisfaction kung saan tayo masasatisfy. Amen? Yun ang una ng tao ngayon. Kung saan mo tayo masasabi, dito ako masasatisfy. Dito ako magkakapera. Dito ako yayaman sa negosyo ko. Alam mo, walang masama sa ating negosyo kasi business owner dito. But huwag mo natin hayaan na maging hindrance ang mga bagay, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo. Sapagkat napapansin ko, ako panagdag ng business. At nararanasan ko, pahinga naman ako ng pahinga sa Panginoon. Yun ang prayer of the Lord. Minsan, God give us the blessings. Ini-enjoy natin yung blessings, hindi natin napapansin. Yung pagpapala, ini-enjoy natin, nakakalimutan natin yung nagpala. Nakalimutan na natin yung bigay. Huwag mo natin papabayaan ang mga bagay nito. Next is 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with such people. So ano ba ibig sabihin? Paul states that the people who are involved in this list of sins have a form of godliness that deny its power. Ito po yung mga tao mapagkumbari. Tayo po ba minsan mapagkumbari? Tayo po ba minsan banal sa loob ng simbahan? Paglabas naman ng church, para tayo napakawala. Banal tayo sa loob ng simbahan, paglabas ng church. Nagiging worldly po tayo. Parang po, Kristiyano lang po every Sunday. And Monday to Saturday, we are carnal Christian. Napakahirap po maging carnal. Dapat nandun po yung ating guilt that we are changed by God. Na tayo tinubos ng Diyos mula sa kasalanan. Pero minsan po talaga, even we accepted Jesus Christ. Minsan wala po tayong lakas, hindi tayo binago. Tayo pa rin po ay hindi straight, lumakad, pakaliwa, pakanan. Rough road, smooth road. Hindi po tayo consistent. Ang ating faith, ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi consistent. Ano sabi minsan mainit, minsan malamig. Pero ang sabi ng Bible, ayaw po niya ng lukuar na isusuka. So lagi ko itong nare-realize. Minsan malamig, minsan mainit. Ayaw ng Panginoon na ng lukuar. Kung ito ay malamig, kung ito ay mainit. Kung ito ay nais sa lingkod sa Diyos, maglingkod ka. Amen? Ibigay mo na yung the best. Andiyan na yan eh. We are in the last days. And we don't know. Even our lives, hindi natin hawak. The word form can be translated appearance. These people appear to be godly, but they do not allow the religion to have the power to influence their lives. Ito yung mga taong religiyoso. Sabi, religiyoso sila, godly sila, pero hindi naman nila tinatanda kung ano yung sinasabi ng Diyos sa buhay nila. A notable example is found in Acts
chapter 5, verse 1 to 11. Kung babasahin po natin yung kwento doon sa Acts chapter 5, verse 1 to 11, kay Sapphira at Ananias. Di ba naging dishonest sila sa church? Nagbenta sila ng kanilang kabuhay, naging dishonest sila sa church. Nagsinungaling sila. Di ba? Nagsinungaling sa kanila. Namatay. At the moment, nalagatan ng inyo. Then sa akin, dumating naman ang kanyang asawang babae. At tinanong ni Paul. Nagsinungaling din siya. At that time, instantly, namatay din siya. So, ibig sabihin, when we are godly, we should not doing this kind of attitude or wrongdoing in the church. Pero wala namang perfecto, sabi ko. Pero we'll try our best to be a godly people. Na hindi ho tayo mapagkunwari. Marami ho tayo mapagkunwari. Diba? Maraming nagkukunwari ng mga Diyos. Maraming mga nagtuturo na hindi naka-align sa Bible. Nangyayari po yan. Yung mga ating mga preacher, mga false prophet. Diba? Yung may-ari ng earth. Nandiyan na po yan. Yung mga lingkod ng Diyos na pinipilit na tinwis nila yung salita ng Diyos. Ito po ay talagang kasama sa end of days or last days. If they had allowed the power and praise of God to work in their lives, they would not have been dishonest. Diba? Sabi ko, inanulaman nila yung influensya ng pagiging godliness. Hindi sila naging sinungaling or dishonest. Jesus condemned. Sabi, ano ito yung mga tao ito, mga hipokrito, mga hypocrites. Jesus condemned hypocrites. The word hypocrite comes from Greek word that means pray after. Amen? Tayo po ay mapagkunwari. Tayo po ay parang nasa teatro. We are playing. Minsan napakabuti natin sa harapan ng isa, nasa buti sa harap ng ating pastor o kapatid, pero pag tayo nakatalikod, iba ng anyo natin. Remember, na hindi man tayo nakikita ng human eyes, but there will always God na nakakita sa atin. At yun ang most important. Wala tayong pakialam sa mga mata ng tao, kapatid o kapitbahay. Mas may pakialam tayo dapat sa mata ng Diyos. Pero baliktad, mas natatao tayo, baka makita ko na ganito. Di mo ba? Baka makita na ganito ginagawa ko. Pero alam mo, hindi mo iniisip na baka makita ako ng Lord sa ginagawa ko. Hindi mo tayo aware doon. A hypocrite is someone pretending to be something that he or she is not to receive recognition or glory. Pagiging ipokrito. Sana po wala pong ganun sa atin yung mapagkunwari bilang Kristyano. Hindi po mapagkunwari sa mga bagay. Kung ano yung Kristyano tayo, pakita mo yung Kristyano. Kristyano tayo sa loob ng simbahan, Kristyano tayo sa labas, Kristyano tayo sa ating mga kaibigan, at hindi ho tayo mapagkunwari. So sabi, mas malaki po yung ating pananagutan. At Jesus condemns hypocrites. Kinukundi na po ng ating Diyos ang mga bagay na ito, ang pagiging hipokrito. Ipakita po natin being a genuine Christians ng mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Hindi yung mga bagay na ginagawa natin, pagdating natin sa labas, nagiging iba tayo. We are holy inside the church, that we are wild outside the church. We are Christian every Sunday, and we are carnal Christian from Monday to Saturday. Next. Yan, close na tayo. So, sa mga ating mga narinig ito sa mga bagay bilang Christian, ano po bang dapat natin yan? How we should be living in the last days? So, napansin po natin we read about 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ang tanong po, how we should be living in the last days being a Christian. Isa lang po ibibigay ko katanong, ask yourself, may mga bagay ba tayo na na-mention sa 2 Timothy chapter 3 verse 1? Meron ba tayo? Be honest to yourself and be honest to our God. Meron ba tayo mga bagay? Mayroon ba doon nabanggit sa mga
bagay na nararanasan niyo ngayon? Kung mayroon ng mga bagay na gano'n, anong dapat natin gawin? How we should be living in the last days. Hello, gising. Bilang Krisyano, kailangan natin magising, huwag patulog-tulog sa kangkungan, sabi niya. How we should be living in the last days to live a holy life. How to live in a holy life? Disconnect from the world to live a holy life. And do not be disconformed to this world. Ano sabi sa Romans 12:2? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Ano po ba ito? Do not conform. Huwag po tayo makiayon sa takbo ng mundong ito, but be transformed to renew our mind. Hallelujah. When we are unbeliever, nakikiayon tayo sa takbo ng mundo. Hello, Christians. Are you there? Amen. Are you with me? May mga Kristiyano pa bang nakikiayon sa takbo ng mundo? Word Christian. Carnal Christians. Anong sabi ko dito? We need to live in a holy life. Do not conform. Huwag mo tayo makiayon sa pattern ng mundo. Ano po ba ang ginagalawan natin? It's very corrupted po. Nandiyan yung sugal, prostitute, and everything. Since marriage, sodomy, and even same-sex to animals, they are allowing in Canada. Ano na ang nangyayari? And even there is some pastors that are allowing to conduct same-sex marriage. So being a Christian, be a light and salt in every nation, not only in the church, in every place, in every neighbor. Nung tayo pa hindi nakakilala kay Kristo, tayo ay kaisa sa mundo. Kung ano ang ginagawa ng mundo, ang ginagawa natin. Lumabay na sa kaguman, susukan, pero alam mo na tayo ay nakakilala sa Diyos. At binago ng Diyos. Sabi ba, be transformed by renewing your mind. Kung ang ating previous na kaisipan ay mga mundo, be transformed. Let us renew our mind. Kasi binago na tayo ng Diyos. Sasayangin pa ba natin yung pagkatawag ng Diyos sa atin? It's not an incident why you are sitting there. You have your purpose. God's called us because of His purpose. A. Flee from temptation. To live a holy life, flee from devil's desire. Ano po itong devil's desire? 2 Timothy chapter 2 verse 22. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along those who can call on the Lord of your heart. Ano po ba yung mga evil desires natin? Yung mga bagay na hindi tinalulugdan ng Diyos. Yung hindi tayo righteousness. Wala tayong faith, walang love, walang peace. Sino po yung dito yung walang kapayapaan? Na kahit sabihin mo, linggo-linggo ako nagsisimba noon. Nagikinig naman ako ng preaching Panginoon, hindi ako natutulog. Hindi ako nagkakaroon ng cellphone mo. Bakit para sa simbahan, may peace of mind pagdating ko ng bahay, pagdating ko kay kaaway, pagdating ko sa aking love, mga loved ones, walang peace of mind. Minsan po, dapat ang peace of mind ay nagsisimula po sa atin in Jesus' name. Kung minsan masikap pa tayo, mas malakas pang boses natin na hindi mo tayo mag-create ng peace of mind sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating katrabaho, kung tayo Kristiyano palaway at mataas ang pride. Amen? Pero pag tinawag ka ng Diyos at ang nais mo mamuhay as a holy life, these evil desires, we should try to avoid. And we know, mga kapatid, sa human, wala ko tayong kakayanan. Yung mga evil desires na mapaglabanan. That's why what we are going to do is to be more sa pagbababa ng salita ng Diyos. More sa pag-attend ng
gawain. More sa pag-attend ng prayer meeting na kung saan na mananalangin tayo sa bawat isa. And we are not only praying for ourselves, we are praying for nation. And we are praying for each other. We need prayer. As the Moses says, prayer is the backbone of the church. Kung tayo mga Kristiyano na nulog-ulugo na pag-Friday, mabibilang mo ang tao sa simbahan na nananalangin, what will happen to us as a Christian? Ano mangyayari sa Kristiyano ng ICC Church? Hello? Sana maging eye-opener po ito sa atin. Sana maging awakening of the Spirit sa atin. Tanungin natin ang sarili natin. Are we lovers of pleasure or we are lovers of God? Amen? Kung ang sagot mo kapatid, we are lovers of God, we can see you on Friday for our prayer meeting. Sama-samang manalangin sapagkat I know na talagang nakakapanghina pag hindi tayo nakakapanalangin. Even in personal prayer, naghihina tayo. How much more yung panalangin na? Ipag-pray natin yung nation natin, ipag-pray natin ang ating sarili, ang ating mahal sa buhay. Ang lahat, ipag-pray natin sapagkat ipag-atake ng kaawa. Kung napapansin po natin, bakit Lord gusto kong malingkod sa Diyos? Bakit Panginoon gusto kong mag-focus? Ibigay yung 1% ko. I-disregard yung mga bagay na nakapag-hentral sa akin para sa paglilingkod. At paglapit ko sa iyo, bakit dumarating yung mga bagay? Minsan pag hindi mo tayo aware, I believe that the evil is gumagawa ng mga bagay to hindrance us para hindi tayo makapaglingkod. Ang kaaway ng mga bayan para hindi tayo makapag-attend sa prayer meeting. And sometimes hindi tayo maka-attend sa Sunday kasi nuuna natin yung ating mga desire, yung ating satisfaction. Kasi nandun pa rin yung pagiging lovers of ourselves. Mas mahal mo yung sarili mo kaysa Diyos. Mas unahin ko yung makakapag-satisfy sa akin kaysa Panginoon. Ang tanong kapatid, we are blessed if we live until 90 years old. At hindi po natin alam kung kailan po tayo mabawiran ng Diyos sa buhay. Ang tanong, handa ka na? Handa na ba tayo sa last days? Sa mga nangyayari ito? Kasi sinabi ni Apostol Paul, Lord, have pure heart. Paano hindi tayo magiging pure heart? At pag wala tayong time sa pagsisimba, wala tayong time sa pananalangin, wala tayong time sa paglapit sa Diyos, wala tayong time para magbabad sa Kanyang salita, paano tayo magiging pure heart? Kung inuuna natin yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin, yung mga bagay na makakapag-satisfy ng ating sarili. Di baga, yung sarili natin. Minsan nagtatanong tayo, bakit gano'n? Hindi ko maramdaman. Hindi ko maranasan maramdaman. Bakit hindi sila na may problema? Tayo may problema sa ating sarili. Being aware. We have struggles. Minsan hindi mo tayo aware na ginagamit tayo ng kaaway. Yung mga bagay na yun para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Para hindi tayo makapagbabad sa salita ng Diyos. Para hindi natin maranasan yung kanyang presensya. Para hindi natin maranasan yung kanyang pagbabahala. Para pag ang hirap. Wala mo sa Panginoon ang problema. Just ask yourself. Just ask ourselves. Is there something wrong? Mayroon ba akong struggle sa buhay? May mga bagay ba akong hindi nasusunod sa ating Diyos? Ano ito? Bakit, Lord, gusto ko matingon. Lord, gusto ko maging 100% sa'yo. Pero bakit parang kulang? Pero bakit parang may kulang, parang hindi ako kalapit? Parang ako nakagapon sa isang bagay, tanungin mo sa sarili. Maybe may struggle siya or something na hindi nakakapag-yes sa ating Diyos. At kung mayroon man, ibigay mo sa ating Panginoon. I-surrender mo kung ano yung mga bagay na yung nararanasan para hindi tayo totally makapaglingkod sa ating Diyos. How we should live in the last days. Obey the word of God to live a holy life. Be holy in all you do. 1 Peter 1:15. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Napakahirap. Ito po sa sinabi ni Apostle Paul ni Pedro
But just as you always holy, so be holy. Di po ba napakahirap? Tinawag tayo na banal, so maging banal whatever yung ating gawin. Pero minsan hindi po tayo aware sa mga ginagawa natin kung ito ay nakaka-please sa ating Panginoon. Kung ito ba ay according sa Word of God, ito ba ay according to His will, according to His plan sa ating buhay. Basta lamang kung gawin natin ito, di po ba? Because this is what I want. Ito yung gusto ko. Kung gagawin po natin yung gusto natin, hindi mo tayo mamumuhay being good. Ang tanong ko ay kapatid, hallelujah, nawa buksan ng Panginoon, ng Holy Spirit, sa mga oras na to, to acknowledge what God was on written in the Bible. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. God. Isa lang ang tanong ko. Meron ka ba mga bagay na nasulat na nararanasan mo ngayon? Kung mayroon man, this is the time. Hallelujah. This is the time to surrender. Jesus. Hallelujah. We are in the last days. Kung tanong what kind of Christian are we right now? Ask yourself, am I a genuine Christian? I am doing the will of God. Do I love you, Lord, more than myself? Na kayo po ang naluluwalhan. O ako ba yung sarili mo lang? Yung pleasure mo lang, kagustuhan mo lang? Just ask yourself. Remember, we are in the last days ever since the ascended of Jesus. Huwag muna tayong patulog-tulog. We are just wasting our time. Kung pupunta tayo sa simbahan, labas mo natin, we are different. Hallelujah. Tayo ba nakakaranas ng bigat, ng struggle sa buhay, kung bakit hindi natin naranasan yung presensya ng Diyos? Dahil sa mga bagay na po natin inuuna. Ang ating pagiging makasarili, selfish, ang ating pagiging inuuna ang ating sarili, ang ating kapakanan, rather than our resulta. Hallelujah. Hindi ko ba natin tanungin ang Diyos? Jesus. Hallelujah, Jesus. Hindi ko ba ngayon lahat ay tumayo? Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah.
Kapatid, let us ask yourself right now, kung mayroon ka nararanasan ngayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1, verse 1 to 5, ang iyong kahinaan, nararanasan mo ngayon, ang iyong struggles, para ba tayong hindi makawala sa kaligaya? Nais ko, Lord, mag-ikot sa'yo. Nais ko, Lord, naging malapit sa'yo. Nais ko, Lord, maranasan ang iyong presensya. Pero bakit ang layo-layo mo? Panginoon, bakit ang layo-layo mo? Nais ko maranasan, Panginoon, ang kapayapaan. Bakit, Lord? Hindi ko maranasan. Nais ng Panginoon maranasan ang iyong presensya. Kapatid, kung nais mo maranasan yung presensya ng Diyos, kung nais mo right now to surrender all your struggles, nais mo right now maglingkod 100% sa Diyos, kung nais mo right now, kapatid, na lumapit sa Diyos at magkaroon ng kapayapaan, I invite everyone to please come forward para po mapag-pray na ating pastoral. Nararanasan natin yung bigat. Nasa atin pa rin yung sinasabi na gusto pa rin. Huwag mo kayong mahiya. God knows. Kung gusto niyo po maranasan yung presensya ng Lord, yung gusto natin makawala sa kaligaya, I inviting everyone to please come forward. Hallelujah. Huwag ko kayong mahiya. Sabi ng Lord, sino man nagkakahiya sa akin sa kakahiya ko